Sayang, Ayan. akala ko. So, bago ako magsimula, gusto ko, Sayang, akala ko bago naka-speaker. magsimula, ayan, okay. Bago ako magsimula, okay lang magpakilala muna ako. Yes. Para at least sa mga hindi nakakakilala sa akin, ah, makilala niyo pa ako ng konti. Kasi hindi ko na binibigay lahat ng information about me. O, hindi ko binibigay lahat. Unti-unti. Unti-unti lang, no? Hindi pa binibigay lahat. Sinasabit mo kami ah. Ako pala si Jojo. Oh, sir. Ayun, sa hindi nakakilala sa akin, I'm Jojo. Rahil, from Rizal, Quezon, and Leyte. Anywhere you want na gusto. Dami. Anywhere na gusto nyo po. Sino bang nasa probinsya ngayon? Pwedeng pa-type ng ng number 2. Sino bang nasa probinsya? Sino mga probinsyano? Ayun, oh. Number 2 na si Mentor J nasa probinsya. Si Ma'am Lala. Si Sir Melvin. Ayan. Thank you so much, ha. Okay lang ba? Okay lang po ba simulan natin ng prayer itong ating training for tonight? Okay. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord God, thank you so much at nagtipon-tipon kami tonight and bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa at maintindihan namin lahat ng ituturo ng aming presenter for tonight. Lord, thank you so much for all your blessings, sa lahat ng biyayang binibigay sa amin sa araw-araw, sa aming kalusugan, sa aming sa inyong provisions, sa lahat-lahat, sa pagpataw ng aming mga kasalanan, Lord, at sa pag-guide mo sa amin every day. From the very beginning of our life hanggang ngayon, sa mga dati pong mga araw, taon, dekada sa buhay namin, Lord, huwag ka mag-asawa kami ay tulungan. And in Jesus' name we pray, Amen and Amen. Ayan po. Ayan. Guys, sinabi ko kayo na hindi ako yung presenter for tonight, no? Ako lang magpapakilala ng mag-train sa atin for tonight. And ako po, pakilala ko lang konti yung sarili ko. Ako si Jojo. Right now, nasa Rizal po ako. Pero nag-work po ako sa Quezon City. Isa pa akong graphic artist sa isang printing company. And I'm doing the business part-time. So kung may mga part-time man po dito, uh, keep it up lang po. Go, go, go. Kaya natin to. And surely, uh, makakapag-retire tayo ng mas maaga pag tinuloy-tuloy lang natin tong negosyo na to. Kasi yun naman ang goal natin eh. Huwag na nating antayin na umabot tayo dun sa 60, 70 bago tayo mag-retire. Pero mas maganda mag-retire tayo ng early. Tama po? Ayun. So ngayon, uh, bigyan kayo ng konting background about sa speaker natin for tonight. Isa rin siyang employee right now, private employee, working as a virtual assistant siya ngayon. And at the same time, kumita na rin ng almost 1 million dito sa ganitong klase ng business. Guys, okay lang ba magtuturo sa atin? Marami ng karanasan dito sa ganitong klase ng business. Tama? Actually, sa unang company niya po, actually half million ang kinita niya po doon sa unang niyang company. Okay, almost 1M kung hindi ako nagkakamali. Yun po yung ano niya, yung kinita niya. And isa din po siya sa nagtuturo sa amin personally sa ganitong business, especially sa online at the same time sa mga ads natin online. Okay, so kung may about food dyan, marami pa siya ituturo sa atin. At nakita niyo po yung business ng ating speaker na to for tonight. Nakita niyo, business student pa lang siya sa UST. Okay? So from student, ginawa niya na po itong business. So hindi na siya nakaranas na mag-work before hindi niya na hindi na siya nag-work that time. So, nag-continue na siya as business agad habang nag-aaral. Okay?
And itong taong to ay sobrang napakagaling. Sobrang idol ko siya. Okay? And pakilala ko na nag-iisa palakpakan naman natin ng masigabong palakpakan dito sa kahit virtual na palakpak lang po. Mr. Adriel Rivera. Adriel Rivera. Welcome, bro. Hello, good evening po sa lahat. Good afternoon, good morning po sa lahat. Ayan, thank you so much po kay Sir Jojo. Grabe no? Nag-effort po talaga siya sa ating introduction. So palakpakan naman po natin si Sir Jojo. Sorry Ayan. nagpapawis-pawis pa ako, kakarating ko lang eh. Okay lang. Thank you so much sa Thank you, effort, thank you, thank Sir you. Jojo. Ayan. Thank Pakitype you. nga ng number one kung naririnig ako, guys. Kasi naka-headset lang po tayo. Ayan. Loud and clear naman po, no? Okay, bago tayo mag-proceed. Ayan. Thank you so much, Sir Melvin, Sir Cesar, ayan, Sir Rudy. Ayan, grabe na sa office. Sir JR, Ma'am Lala, Ma'am Josephine. Thank you so much. Na-appreciate ko yung oras nyo. So, bibilisan na lang po natin to since konti lang tayo pero maganda invite na rin po natin yung mga members natin para maging part po sila ng training natin. Okay? So, share ko lang po yung screen ko para makapagsimula na tayo. Ayan. Nakikita po ba? Type nga po number 2 kung nakikita yung screen. Type number 2. Ayun. Okay, thank you so much. Okay. So, yung training natin for tonight po, okay, five basic skills that you need as as a networker or part of FCI or First Class International. Okay? So, ako po yung magiging presenter. Then, syempre, special credits lang po. Shout out lang kay Director Sammy Palomo, ang ating training director. Siya po talaga yung gumawa ng training natin. Kumbaga, mag-share lang po tayo ng personalized training. Okay? So based po sa understanding natin as a networker. So, syempre bago po tayo mag-start po, pakilala lang din ako formally. So tama rin si Sergio, nag-start po ako as a student sa ganitong business. Okay? From UST naman po ako nag-aral. So, paano ako nadala sa ganitong business? Nagsimula po ako sa tinatawag na word by mouth marketing or in Tagalog po, chismis. Okay? So, sabi po ng nanay ko, gusto ko daw ba magkaroon ng racket or extra income. So, sabi ko, sige paano? So, sabi niya, meron daw e-loading business yung katrabaho niya dati. So, nung binanggit pa lang yung e-loading business sa akin, parang nag-calculate na ako sa utak ko kung magkano yung potential na income. So, doon ako nagkaroon ng interest. Hanggang sa dinala ako sa office, ayan. Kumbaga, nung dinala ko sa office, parang meron tayong tinatawag na acne attitude eh. Parang alam ko na yan. Nadala na ako sa ganitong setup. May tarpaulin, may sabon, may kape, ganito, ganon. Hanggang sa sinabi ng presenter na may concept ng network marketing. So, meron kasi akong bad experience before sa network marketing. Sabi sa akin ng classmate ko before, may birthday daw. So sabi ko, nung pinunta ako sa birthday, yung pala presentation, di ba? So parang nangyari, na-kidnap ako doon sa birthday na yun. Tapos wala naman nakain doon sa event na yun. So nagkaroon talaga ako ng negative view sa ganitong business. Pero nakakatuwa lang po dahil po sa previous experience natin sa dating company. Winworkout ko yung business, pinag-aralan ko siya, katulad nyo lang din, nag-training ako. Okay. Hindi ko nga po ma-figure out kung sino po dito sa dalawang to yung napasali kong, yung pinakauna kong napasali. Pero, tawag dito, ito po yung mga napasali natin before sa previous company. And marami rin tayong natutunan na i-share ko din po sa inyo. Hanggang sa, ayun po, inaral ko po yung business. Kasama natin si Mentor J, yung ating 001.
Grabe, no? Partners in crime kami ni Mentor J. Talagang kahit saan po, talagang pinagtutulungan namin yung business. Hanggang sa weekly po tayong tsumeke, nagpa-mentoring, okay, nagpa-goal setting, kasama ko pa yung partner ko. Grabe, di ba? Ay, oh. Yan ang literal na partners in crime ko, si Sir Jojo. Talagang ina-idol ko po yan sa dati nating company. Kasi mas nauna si Sir Jojo. Pero tawag dito, wala naman nauna, wala namang nahuli sa ganitong business, di ba? So, naging isa yan sa mga inspiration natin. Kung ma-observe nyo rin po, tignan nyo po yung mata ko dito. Ganyan po ako ka-focus sa business. Lahat po na sinasabi ng nagpasali sa akin or mentor ko, talagang ginagaya ko. So, ganun lang din yung gagawin natin. Okay? So, hanggang sa ayon, kumita po tayo na 6 digits sa ganitong business. Pwede na po ba yon? So, type nyo nga po, yes. Okay? Type, na, type natin guys. O, di ba? Naniniwala ako kung ano yung na-achieve natin dati, kaya natin yan maulit. Okay? Lalo na meron tayong sistema na sinusundan sa Elite Club. Hanggang sa na-hit po natin yung first 6 digit natin, nag-multiply po siya, naging 256. Nag-times 2 po, kumita po tayo ng kalahating milyon. Pwede na ba yon? Yes, di ba? Ayan. So, yan po yung experience natin. Na-experience ko rin po sa ganitong business po na makapag-travel po. Imagine niyo po, nabigyan po tayo ng chance na makapag-travel po sa Taiwan. 9 days po yan, all expense paid. O, di ba? So, grabe. Napakaganda po talaga ng ganitong business. Hindi lang kotse, hindi lang bahay. May experience mo din talaga yung pag-travel. Okay po. So, other credentials po para at least makilala nyo rin po ako. Ayan, katulad ng sinabi ni Sir Jojo a while ago, virtual assistant ako by profession. Okay? Ito po yung mga companies na pinagtrabahuan ko. Di ko na masyadong isa-isahin yan, pero most of these companies po, international. Okay? Ang pinakakilala po dito locally is yung nakikita niyo pong kulay green sa gitna, which is yung Philippine Society for Training and Development. So, nag-aral kasi ako sa UST ng Behavioral Science kaya related po tayo sa HR. So, isa po yun sa mga forte ko, ang pag-training po ng, or yun nga po, yung pag-training. Kasi under po siya ng human resource. Okay? So, other credentials, firewalker din po ako. And kung familiar po kayo kay Sir John Calub, actually yung batch ko po, kami na po yung last batch ng firewalkers dito sa Pilipinas. Yung baga po, nilakad po namin yon. So, actually may meaning yon na kapag nilakad mo yon, lahat ng challenges sa buhay, kumbaga malalagpasan mo. Tapos tuturuan ka ng prosperity and law of abundance sa firewalk. Kaya yun, natutunan ko po, isi-share ko din po sa inyo. Okay po ba yun? Yes, okay. So, proud to say po, ako po yung kauna-unahang distributor po sa First Class International, sorry, na tsumeke po ng dalawa. So, imagine niyo po, sa Gulf Franchising Corporation po, tsumeke ako. Tsumeke din po ako sa First Class International. So, ayan, pwede na po ba? Gusto niyo rin po ba tsumeke ng 10,000 katulad po dito sa picture? Di ba? Sige nga po, type nyo nga po, I'm the next. Di ba? So, ituturo ko po sa inyo yung practical steps para at least magkaroon tayo ng resulta. Paunti-unti, tas hanggang sa lumaki po siya. So, syempre, simulan po natin yung pinakaunang basic skill na need natin. Okay? Ako na po magbabasa sa inyo para at least mapakinggan natin siya. So yung pinakauna po, prospecting. So according po sa research natin, important po ang prospecting sa industry ng network marketing because it fuels growth, builds relationships, and ensures long-term success by consistently bringing new people into the business. So sabi rin po dito, it is the lifeblood of our business, keeping teams active, creating duplication, and driving continuous expansion. So lifeblood of the business na talaga ang prospecting. Okay? Iba po yung prospecting sa pag invite. Ang prospecting po, ito po yung
stage natin sa pag-network na pinifilter natin yung mga magiging prospects natin. Okay, dito sa stage na to, inaalam natin yung pinaka-target audience natin. Okay, take note po natin yon. Napaka-importante po nito kasi dito pa lang binibuild natin yung relationship natin sa mga clients and potential prospects natin. Okay? Tapos, syempre, habang tumatagal tayo sa Elite Club, yung goal natin po na dumadami tayo. Okay, kahit hindi sobrang dami. Ang tawag dito, pinaka-requirement lang po ng system natin, di ba? Apat dapat. Kailangan po at least makadala ka rin ng at least dalawa lang. Yung dalawang yon, instruct mo lang din sila. Okay? So, ganoon kaganda yung business natin. So, sumunod po. So, syempre, pag ano po, nag-prospecting na po tayo, ay sorry, skip natin, ayan. Kailangan matutunan natin yung prospect list. Okay? Mayroon po tatlong types ng prospect. Merong hot, warm, and cold. Okay? So, syempre, yung hot, ito na po yung mga ka-close natin. Tapos, very interested sila and ready to take action. Okay? Usually, ito yung mga nakuha mo na yung tiwala. Yung tipong isang salita mo lang, sasali kagad yung tao. Perfect example po. Ako po at saka si Mentor J. Sabi lang sa akin ni Mentor J, merong opportunity na networking uli. So, syempre, nakuha niya yung loob ko, nakuha niya yung tiwala ko. Nag-take action kagad ako. Nagigets? Kasi nakuha niya yung tiwala ko eh. Tsaka matagal na kaming magkasama. So, yun yung perfect example ng hot. Next, warm. Yung mga warm naman po, ito naman po yung open to learning more and considering the opportunity. Kumbaga, ito, open sila, pero hindi pa sila kagad-kagad makakapag-decide. Pero gusto nila malaman pa yung opportunity. Nagigets po? Pwede rin po itong mga close natin. Pero tawag itong mga audience natin or mga target market natin na warm, kailangan lang ng time. Kailangan suyuin natin sila. Okay? Type mo nga, suyuin. Okay? Kumbaga, sa panliligaw po, kailangan natin ligawan pa ng ligawan. Pakainin natin to, papuntahin natin sa mga sosyaling lugar, sagutin mo yung pamasahe. Okay, yan yung mga warm. Okay? Then next naman po, cold market. Okay? So ito naman po, not interested yet and needs more awareness or trust. Okay? So usually ito po yung mga result-oriented na tao, mga negative. Pero meron din pong type ng cold na usually hindi natin kakilala pero mabilis mong makuha yung loob. Okay? Ako po, based po sa experience ko, strength ko po ang tawag dito, yung mga napapasali ko before, hindi ko kakilala. Kasi tawag dito, based sa experience ko, mag-share lang din ako, yung hot and warm ko, iba yung tingin sa akin, iba yung image sa akin. Yung tipong pag sinabing si AD, ano naman yan eh, parang bulilit eh, di ba? Parang ah, clumsy, parang ganun. So, dito po sa network marketing, dito ko po inayos talaga yung image na tinatawag. Lagi natin tatandaan yon, okay? Image is everything. Lagi natin papahalagaan yung tinatawag na impression. Okay? Sabi nga, di ba, first impression, last. Okay? So mamaya, expand natin yan para at least lumupit yung mga resulta natin. Ngayon, ang tip ko para sa lahat po ng elite members, i-fix natin yung social media by organizing our Facebook, updating your profile picture, and keeping it clean, simple, and attractive. Okay? Hindi kailangan na sobrang ang dami natin palabok or what. Simple lang. Keep it short and simple. Kiss. Okay? Sige nga. Tignan mo nga yung partner mo. Nandiyan ba yung partner mo? I-kiss mo nga. De, joke lang po yan. Joke lang. Okay? Alright. So, next po. Ito, perfect example. Ginagamit ko rin yun sa Facebook ko. Right now, hindi pa to fully pledged for First Class International. Pero, ang ginawa ko po, talagang as much as possible, malinis po yung ating Facebook. So, makikita niyo po dito, ang dominant color po is blue.
So, mapapansin nyo rin, di ba, yung presentation ko, color blue din. Kasi ang color blue po talaga, ang pinapakita niya or pinaparating niya sa mga prospect or clients, talagang professional, relaxing, at saka trustworthy. So, kailangan sa networking, kailangan laruin nyo rin yung image. Okay? Aralin din natin yung mga purpose ng bawat colors. Okay? So, ang marirecommend ko po, usually, tawag dito, sa atin, gamitin natin yung color blue. Mapapansin nyo rin po, di ba, sa Elite Club, ang dominant color din sa logo natin is blue, di ba? So, ayun, part din yun ng branding natin as a networker. So, isa rin sa mga tinutulungan natin, si Ma'am May. O yan, o, di ba? Makikita nyo rin. Ang ganda ng Facebook niya, di ba? Mapapansin nyo kagad na pag nakuwari, ikaw yung client, nakita mo, kumbaga parang, wow, parang seryoso to sa business, di ba? Kumbaga, sa cover photo, ayusin din natin. Pwede kayong mag-edit gamit Canva or Photoshop or kahit anong editing app. Pero ang pinakasikat na kata ngayon is Canva talaga. Kumbaga, siguro gagawa ako ng separate training in the long run na how to use Canva. Parang ganun. Kumbaga ito, makikita niyo po dito, di ba kay Ma'am May. Welcome to my FB page. See you soon. O, di ba? So, kumbaga parang dito sa part na to, kino-convince na natin yung client or prospect natin na magkikita tayo soon. Nagigets ko? Ayan. So, yan po yung mga isa sa mga ways para maayos natin yung Facebook natin. Kumbaga, attention. Ang pinaka-goal natin, makuha natin yung attention ng mga prospects natin. 'Di ba? Ayan. Sige. Next. Okay. So, ano po, pinaka-goal talaga natin is manage natin yung Facebook natin. Manage your Facebook. Kasi kung tutuusin talaga guys, based sa studies, lahat po ng mga Pilipinos talaga ngayon nasa Facebook. Okay. So, sabi dito, to manage your Facebook effectively, start by adding top mentors. Okay? And high earners po sa network natin. Okay, so you can learn directly po from their example and observe how they post, engage, and build influence. Okay? Ang pinaka-keyword dito is influence. Kailangan natin tignan yung mga influential na tao sa First Class International. So pag yun, nalaman mo na kung sino yung mga yon, i-copy natin yung proven strategies. Okay? Use sample quality posts as a guide to create clean, attractive, and engaging content for your own page. Okay? So this will help you position yourself professionally and attract more prospects. Okay? So sino to mga to? O, perfect example. Okay, dahil nandito ang ating mentor. Yan, si Mr. Jason Yesa. Tignan niyo naman, di ba? Attractive yung kanyang Facebook. Makikita niyo sa intro, Mr. Unstoppable. Binabranding din niya yung Ask Daddypreneur. Lagi niyo pong tatandaan, gagawa kayo ng branding dito sa First Class International. Okay, yun yung tatanungin mo. Sino ka ba? Pag sabihin natin, Sir Rudy. Sino ba si Sir Rudy sa First Class International? Yun yung kailangan natin i-work as a distributor po dito sa First Class International. Di ba? So, ano pa yung mga pwede nating i-follow? Ayan, siyempre, yung ating elite founder, si Mr. Emmanuel Cabanilla, di ba? So, ayun, kahit yung mga simple po na inspiring po na quotes, pwede po natin yan ilagay sa cover picture natin. Okay, para at least naman positive po tayo tignan sa Facebook. So, syempre, yung founder natin, i-add natin i-follow natin sila. And syempre, ito yung pinakamalupit na nakita kong Facebook sa mga founders natin. Syempre, si Director Sammy Palomo. Tignan nyo, sobrang inspiring po. Tapos sobrang pogi, ayun, tama kung sino man nag-chat nun. Yan, si Metro J. Sabi niya, di ba, sobrang pogi, tignan niyo, sobrang linis tignan. Ganito yung perfect example po na Facebook na malinis po tignan. Okay, ilagay mo dyan para at least kapag nakita ka ng mga prospect mo, kumbaga, ang pinaka-goal kasi natin, makabuild tayo ng curiosity. Okay? So, di ba? Tignan niyo yung intro.
Blessed be to a blessing, di ba? O Jeremiah 29:11, what if meron siyang pastor na prospect, o, di ba? Mabilis maka-build ng relationship, di ba? So ganyan. So ganito po yung mga perfect example po ng mga Facebook page at yung mga taong ifa-follow. Okay? Next. So sabi rin po dito sa training natin, leads are the lifeline of our business. So kapag magpo-prospect po talaga tayo, siyempre, mas okay po yung quantity over quality. Kasi pag tawag dito, the more na dumadami ka, the better and faster results na ma-achieve natin. At the same time, ang tip ko po sa lahat, mag-add pa tayo ng madaming friends. And make sure nyo po, yung friends nyo po, makikita nyo naman kasi yung interest nila eh. Yung interest nila dapat align sa ating business. Ano ba yung business natin? O, di ba? First Class International. Meron tayong health and wellness product, Barley. So, titignan mo rin. Kasi napaka-importante po sa pagpo-prospect, yung pag-filter. Kailangan natin i-filter yung mga prospect natin. At the same time, iba yung public Facebook sa page mismo. Kailangan natin gumawa ng page. Create your own page to build credibility and showcase your brand. So pag gagawa tayo ng Facebook, syempre, i-post din natin yung mga testimonial. Napaka-importante po ng testimonial. Ang tawag po sa marketing industry sa testimonial ay social proof. Okay, type nyo nga po, social proof. Sige, tingnan natin kung nakikinig. So ano yung social proof? Ang social proof po, nakakatulong po to sa mga brand. Okay? Yung mga branding, kailangan na social proof. Kailangan may testimonial. So, ngayon, kung ikaw wala ka pang testimonial, kailangan i-goal mo. O sasabihin na lang natin, ako for example, may gout po ako. Di ba? May gout po ako guys. So, siyempre, pag inaatake ako ng gout, hindi ako makalakad. Anong ginagawa ko? Syempre, sinasabay ko ng medication, nagtitake ako ng barley. O, dahil dun po sa testimonial na yon, yun yung nagiging bukang bibig ko. Okay? Pwede nyo rin siya magamit actually through conversations at pag-close ng deal. Okay po? Pwede nyo rin siya i-post sa Facebook. Pag pinost nyo po yan sa Facebook, mas nagtitiwala po sa atin yung mga prospect natin. Okay? Ngayon, next, stay connected and engage consistently to build strong relationship. So, syempre, kung may prospect ka, i-like mo, okay, i-comment, mag-comment ka. At the same time, wag mo naman ipahalata na parang, kumbaga parang, ano kasi mararamdaman din kasi ng mga customer and clients natin yan eh. Kumbaga parang, be a normal friend. Kasi may mga ganun eh, may mga clients tayo or prospect tayo, naghahanap lang naman din ng kaibigan. So, gawin natin yon, okay? At the same time, expand natin yung network by reaching out and connecting with new people. Okay? Next, content. Okay, napaka-importante rin po nito. Kailangan po, everyday magpo-post tayo ng activity such as leadership, lifestyle, business tips, quotes, and family moments. So dapat din, 'di ba, na dito naman na tayo sa First Class International, para at least ma-effective yung pagmamarket mo, kailangan mapakita mo rin yung positive changes na nangyayari sa'yo. Inside and outside. Dapat parehas. Okay? Hindi lang yung puro pera yung nakikita sa'yo. Dapat yung personality mo rin. Okay? Yung personality mo, yung mindset mo and belief system. Okay? Kasi pag yun po, ginawa po natin, makakapag-attract tayo ng mga tao naturally. Okay? By being authentic and consistent. Also po, kailangan maging aware din po tayo sa time zone. So, syempre, nasa Philippines tayo. Alam naman natin kapag umaga, di ba? Usually, mga tao po na sa biyahe. So, kailangan alam din natin yon. I think the perfect time to post po is around 8 a.m. Kasi usually, yung mga yan nasa biyahe or nakasettle na sa work, di ba? Titingin pa yun sa Facebook bago mag-work. So, 8 a.m. Tapos after nun, lunch break 12 p.m.
And then after po nun, 3 p.m. So usually, di ba sa 3 p.m., mga nagme-merienda, nanonood ng YouTube, Facebook, Reels, mga ganon. Then afterwards, 5 p.m. pwede rin. Kasi yung iba doon pa uwi. Okay, syempre, titingin sila sa Facebook. Take note nyo po yung mga time 5 p.m. And then last po, 9 p.m. or 8 p.m. Kasi usually ang 8 p.m. to 9 p.m. nasa bahay na yung mga tao. Syempre, bago sila matulog, titingnan din nila yung Facebook nila. Okay? So, take note nyo po yung mga time zones Napaka-importante po ng posting. Kasi yung iba sa atin, post lang ng post. Okay? Pero, ang good thing po sa pagpo-post, tawag dito, makikita kasi yan. Nasa search po yan sa Facebook. Importante rin po ang hashtags. Okay? Sige nga po, type nyo nga po. Hashtag. Yung word po hindi yung symbol. Hashtag. Ayan, hashtag. Important po ang hashtags kasi yan po yung tinatawag nilang SEO. So, ang SEO po parang searchability sa Facebook. So, ngayon sa atin po, 'di ba, meron po tayo hashtag First Class International, Elite Unstoppable Club. So, ganun po yung mga i-maximize natin na hashtags. Okay, napaka-important po ng hashtag kasi po, pag yan po naiipon, kuwari, meron lang po mag-search na customer or client, kung sino po yung pinakamadaming keywords, yun yung usually sinasuggest ni Facebook. Okay? Kung mapapansin niyo po, okay, tawag ito pag ito perfect example po sa sister company natin. Pag tinype niyo po yung hashtag na Ideal Siomai sa search button, madami pong lalabas na results. Almost 18,000 na po ata or 20,000. Ibig sabihin po nun, madami na pong nagpo-promote ng Ideal Siomai. Nagigets po? Yes. Okay. Importante po yan, lalo na po sa Facebook. Ayan. Next. Perfect example po ng posting. Ayan. Siyempre, i-uplift ko yung body ko. Si Sir Jojo. Imagine niyo yung centering natin. Pinost niya kaagad. FCI's Elite Day. Pwede natin ganito, pwede natin kopyahin yung posting niya. O, di ba? Kumbaga dito sa part na to, pinapakita sa mga tao na, ba't ang daming tao, ano meron? Bakit may siomay doon? O, di ba? Nakaka-build siya ng curiosity. Yun kasi yung goal natin kapag mag-post tayo sa Facebook. Curiosity. Okay? Ay, wait, nasa na? Ayan, sorry. After nun, tawag dito nag-ask sa akin si Sir Jojo, ano yung magandang i-post? So sabi ko, i-post niya to. So makikita niyo po dito, di ba, ang daming siomai. I-post din natin to guys kasi pwede rin kasi natin maging potential prospects po yung mga nasa ideal siomai. Lalo na po yung mga franchisee. Ang mga yan, may mga pera yan. Di ba? Ang kailangan lang natin, ma-convince natin sila dito sa First Class International. Okay? So yan, binigyan ko siya ng caption, si Sir Jojo. Tignan niyo po kung gaano ka-effective. Meron po kagad nag-inquire kay Sir Jojo. O sabi dito ng prospect niya, nag-start na po uli, mentor. O sabi ni Sir Jojo, yes po, start na po uli with Press Greg po. O di ba? So dito kasi, itong Elizabeth na to, I think dati niya tong member sa first company. Imagine niyo po, na-curious siya, nag-inquire. O di ba? Ibig sabihin nun, effective po talaga yung mga ganitong posting. Okay? So dito sa posting, ma-observe niyo po, parang sinasabi ni Sir Jojo, ang sarap naman ng ideal siomai. Pero, nilagyan niya rin ng sa mga interested, tara, tikman natin. Kumbaga, dito, may curiosity na, tapos may call to action pa. Ano yung call to action, sir? So usually, ito po yung sa mga interested, contact me, lagay niyo yung mga number niyo. Okay? At tapos ito pala yung tip ko sa karamihan. Siyempre, pag ano po, may nakita tayong post, huwag nating gagayahin yung number. Huwag natin kukunin yung name nila, okay? Kumbaga, ilagay natin yung sarili nating number. Tapos pwede rin kayo magpaalam dun sa unang nag-post para at least meron tayong credits. Katulad ng ginawa ko, may credits akong binigay kay nagpaalam ako or kumbaga nilagyan ko ng credits si Sir Sammy. Gawin natin practice yun sa Elite Club. Okay?
So, yan. Afterwards, nasa na ba tayo? Bakit nag-back? Ayan. Ayan, proceed lang tayo. So, syempre, habang tumatagal pa tayo sa First Class International, nagiging ano na tayo, International Business Advisor, di ba? As much as possible, do not post and talk negative in our business or in our daily lives. Okay? Kumbaga, sa pagpo-post po, iwasan na natin mag-post ng negative, yung mga telenovela, mga kadramahan sa buhay, wag na natin siya i-post. Okay? As much as possible, kontrolin natin sarili natin. Okay? And kung may problema man kayo, lagi niyo pong tatandaan, always up. Okay? Wag po down. Ang problema po, pinapapunta sa upline, hindi po sa downline. Okay? So, tawag dito, sabi dito, always be positive by showing enthusiasm, staying optimistic in challenges, and inspiring others with your energy. Type nyo nga po, energy. Ayan. Sige nga, energy. Kailangan natin ipasa yung energy natin. Okay? As much as possible po, positive energy yung ipapasa natin na wag po negative. Okay? Pero kung kuwari, hindi nyo nakakwentuhan about life, kwentuhan tayo, walang problema doon. Okay? Tapos, kuwari, kapag napanghihinaan tayo, balik lang tayo sa training, balik lang tayo sa office para ma-recharge. Okay? Next. Next clip. Ayan. So, siyempre, as a first-class international distributor, kailangan kompleto po yung marketing tools natin. Kung ang engineer nga po, kung electrician, o mga tubero or what, may tools. Tayo rin, need natin ng tools. Okay? So, pinakauna dyan, napaka-important po is calling card. Okay? Actually, meron po ako dito. Ayan, para makita po ng karamihan. Ready po tayo. Ito po yung calling card ko, naka-ready. So, hindi ata nakikita. Pero ayan, naka-ready po lagi ang calling card ko. Pag mag-aabot tayo ng calling card, hindi isang kamay, hindi left, hindi right, kailangan dalawa. Okay? Dalawa, tapos magbabaw tayo. So, kumbaga parang it's a show of respect po kapag inabutan natin yung mga business owners. Okay? So, ganun po. Pag mag-aabot tayo ng business card, dalawa. Mamaya sa office, actually dadaan ako. So kung pare gusto nyo ng personal na ituturo ko, sabihan nyo lang ako. Then next po, brochures, flyers. Perfect example po, flyers. Meron akong flyers. Ready po tayo guys. Ayan, di ba? Visual. Pasensya na hindi ata nakikita sa laptop. Pero ready tayo. Ayan guys, di ba? May tarp, meron tayong ready talaga ako nakikita. Pero ayan, at least nakikita niyo na ready po ako anytime. Kasi tawag dito, naging habit ko na talaga yung pag-network or pag-perform. So, kuwari meron ako na kausap, na share niya sa akin, meron siyang sakit. So, sakto, dahil may flyers ako ng barley, nandito na lahat. What if yung sakit niya nandito? Makikita naman yan eh. Makikita yan sa, sa flyers. So, ayan di ba? Ayan. Makikita, what if yung sakit niya nandito? Di ba? Nakaka-create ng curiosity. Ayan. So, ganun kaganda. Dapat ready tayo. Afterwards, PowerPoint. Kung wala pa tayong PowerPoint, pwede po tayong, ano nga tawag dun sa flip chart? Ayun, flip chart. Mag-invest tayo sa mga flip chart kung wala pa tayong laptop. Tapos ballpen, laptop, and tarpaulin. So, syempre, habang tumatagal tayo sa business, mag-invest po tayo sa laptop. Yun talaga yung pinaka-importante sa atin sa First Class International. Kung wala man tayong laptop, pwede natin i-contact yung mga mentors natin. For sure naman, papahiramin tayo ng mga laptop ng mga mentors natin. Okay? So yan, yan po yung mga marketing tools na need natin dito sa First Class International. Next. Ayan. Ay, bakit nawawala ba? Umuusog. Ala, sorry. Ayan. Skip lang natin. Oh, yan. Perfect example, guys, ha. Ito rin. Actually, meron din tayo sa Elite Club. Pwede tayo magpagawa po.
Basta i-contact lang po natin syempre sila Sir Arnie tsaka sila Ma'am Joy. Willing naman po sila tulungan tayo. Tapos syempre tayo na po yung mag-print neto. Tayo na po yung mag-effort. I think mura lang naman siguro, nasa around 200 or 300 lang naman to. So, ganito yung format ng calling card na pwede natin gawin. Next, makikita niyo po dito, yan, sa flyering. Perfect example po, last week Saturday, nasa Tarlac po tayo. O, di ba? Ang sipag ni Brother Melvin dito. Imagine niyo dala niya po yung ano, yung package. Kumbaga parang ano, kulang na lang, hampasin niya lahat ng ano, prospect dun sa Tarlac. Tapos, grabe talaga. Sobrang idol ko dyan si Melvin. Ang nakakatuwa pa kay Brother Melvin, tumapat po siya sa pharmacy. So, syempre, lahat nung ano, nandun sa pharmacy, walang silang choice. At ito, malalaman nila, makikurious sila, ano to? Syempre, yung mga yon, ang maganda doon sa pharmacy, target audience yun. Kailangan nila ng medicine eh. Kailangan nila ng something related sa health eh. O, di ba? So, ganun yung ginagawa ni Melvin. So, syempre, na-inspire ako doon, hinataw namin, even nga si Mentor J, ayan, o, di ba? Imaginein mo po, 001, nagpa-flyers, di ba? Kumbaga, talagang pinapractice natin yung pinipreach natin. Tapos, ang tip ko po, kuwari sa mga flyering or events po, sa mga magiging hub natin, Tarlac, Baguio, Dagupan, mag-planning tayo. Tulad dito, bago kami mag-flyering po, talagang nag-planning kami, sinulat namin yung numbers of flyers para at least ready tayo. Ang maganda kasi dito, nagtatanim tayo. Okay? Kung wala man tayo makuha today, okay lang. Nakikita naman ni Lord yung galaw natin eh. Di ba? So ibabalik naman niya yan, syempre. Basta tuloy-tuloy lang natin gagawin yung business. Oh, eto perfect example guys. Imagine niyo po sa jeep po. Tumigil lang po yung jeep. Yung ginawa ko po, sir, sinabihan ko yung driver, sir, wag ka muna umalis. Ilabas ko na flyer yung driver. Siyempre, nagbasa ng saglit yung yung driver. Screen po yung mga pasahero, inabutan ko ng ng flyers po. Ganun po ako kagigil. Ganun po ako kakulit. Kasi ang pinaka-goal ko, ma-share ko po yung business sa kanila. Di ba? So, grabe, grabe yung experience ko. Tapos, pag ginagawa nito, syempre dapat nag enjoy ka. Okay? Kailangan masaya ka. Yung tipong hindi ka napipilitan. Ako kasi favorite ko to eh. Online tsaka offline. Nag enjoy din ako sa offline kasi imagine nyo, nakakapag-exercise ako kung sino-sino. Basta gumagalaw, maabutan lang yan ng flyers. Yun yung goal ko. Tapos, tawag dito, ang mahalaga, ilagay mo yung number mo ha. Siyempre, ang pangit naman, mag-aabot ka ng flyers, walang number mo. Para at least, in the long run, makita man nila ito sa Facebook, maaalala nila na, oo nga no, may nag-abot sa flyers about Mighty Barley. Di ba? So, pagtatanim po ang flyers. Okay? Hindi ko rin to discourage ini-encourage ko to lalo. Kasi dito po, mag-grow po tayo as a networker at the same time, mag-grow din yung confidence mo. Okay? Nagigets po? Ayan. Oh, shout out din kay brother JP. Imagine niyo, nagpa-flyers din po siya sa ilalim pa ng EDSA. 'Di ba? Pinost po niya 'yan sa GC natin, pero tingnan niyo, grabe, inspiring. Pero guys pag magpa-flyering po tayo, wag natin i-post to sa Facebook. Okay? Kasi baka isipin mo ng mga prospect natin, lo, papa-flyering ba ako? Parang, 'di ba? So, suggestion ko lang naman po yon. Huwag po natin ipopost sa Facebook kasi baka magkaroon ng impact yan sa mga customers natin or clients natin na baka mahirapan naman ako pag ganyan. Di ba? So, sa atin lang po kapag magpo-post tayo ng flyering. Ang pinaka-goal po natin, ma-inspire natin yung bawat isa. Okay? So, next clip. Ayan. So, what to do? Okay? Di ba, na-manage na natin yung Facebook, naayos na natin lahat. Kailangan lang natin mag-add tayo ng new friends. Ang pinaka-goal natin, 10. Okay? Tapos afterwards, magke-create lang tayo ng page. Iba po yung personal FB natin sa FB page. Siguro po maglalaan ako ng oras, siguro in the long run po, magkakaroon tayo ng how to set up your Facebook page, mga ganito na training para at least i-guide ko po yung kasi may mga members na hindi techie. So, kung kuwari nasa office naman din ako pag free ako,
Message nyo lang or lapitan nyo lang ako. Ayusin natin yung mga Facebook natin. Tapos kailangan gawin natin siyang routine. Okay? Ano yung mga routine? Makikita niyo po sa Facebook na na tawag ito, list of birthday celebrants. Okay? Yung mga birthday celebrants, yung mga birthday celebrants po, i-greet natin sila ng happy birthday. Kasi pag greet natin sila ng happy birthday, yung posting mo at yung posting nila nag-i-interact. Ang tawag po doon algorithm. Yung algorithm niya, nakikita na ng algorithm mo. Nagigets po. Kailangan kasi talaga may interaction sa Facebook. And once po, nag-type po yan ng Barley, ng Mighty Barley, lahat na po na makikita niya po online, Barley. What if nagpapromote ka ng Barley? Chance ba? May chance ba na lumapit sa'yo? Yes. 'Di ba? So, ganun kaganda. Kailangan gawin natin siyang routine. Next. Next slide. Ayan. Sorry, puro backwards. Backwards ang nangyayari. Okay, sorry. Skip natin ulit. Okay. Okay. So, tapos na yung number one, prospecting. Proceed na tayo sa number two. Okay? Inviting. Lagi po na, ito maganda tong quote na to. Networking is more about farming than it is about hunting. It's about cultivating relationship. So, syempre, pag nagpo-farm ka, kumbaga parang inaalagaan mo yung crops, di ba? Pinapataba mo, nalagyan ng pataba or what. So, kumbaga parang dito, symbolism siya sa pag-network natin. Pag nagkaroon tayo ng member, aalagaan natin, papatabain natin. Huwag lang, papakainin natin, di ba? Ibabanding natin, iti-training natin. So, ganun po yung concept ng farming. Unlike kasi pag hunting, mag-isa ka lang. Hunter, malakas, magaling sa sales. Di ba? Yun po yung kinagandahan dito sa network marketing. Okay, it's all about relationship. May after sales po na tinatawag. Okay? So, next, may different types po ng pag invite. Lagi po natin tatandaan, may consumer approach. So, ano ba yung product natin? Barley. Pwede nating i-offer directly or indirect yung product. Next, third-party approach. Yung third-party approach po, ito naman po, asking for referrals. Pero ang maganda po sa third-party approach po, yung pinaka-tina-target natin is yung tinanungan natin. Kasi what if pala itong taong to, tinanungan natin, di ba? Meron din pala siyang magandang market. And what if maunahan siya? Chances ba makakasali rin ba siya? Yes, kasi kumbaga parang ang mangyayari, mape-pressure siya eh. Di ba? Yung kakilala mo nga sasali, dapat unahan mo. So, ganun yung mga methods and approach po sa third party. Okay? Next, home party. Actually, isa po to sa mga magagandang experience ko, yung home party. Isa yun sa mga ginawa po namin ni Ma'am Aida sa Bicol. Ako po kasi, based po sa experience ko, na-stuck po ako sa Bicol for 9 months. Okay? Ako po yung top earner sa dati naming company na kumita nung pandemic. So, walang choice kasi nasa SLEX na kami. Tapos biglang nag-announce si Duterte na magkakaroon po ng lockdown sa buong Metro Manila. Sabi ko, paano yan? Paano ako makaka-uwi niyan? So, God is good na lang din talaga nung time na yon. May networking business tayo. Doon ko po talaga na-achieve yung kalahating million ko. Hindi po ako taga Bicol, taga Quezon City po, Cubao. Ayan. Pero imagine niyo po kung wala po akong ganong business, baka nakatulala lang ako or what. So grabe, grabe rin yung experience ko sa Bicol. Imagine niyo po buong Rinconada. Rinconada, Iriga City, Naga City, ano pa ba? Bato, Baaw, Nabwa, lahat po yan, natakel po namin. Ang ginagawa po namin strategy before, home party. Okay? Dahil po si Ma'am Aida, nasa church po siya, asawa po siya ng pastor, gumagawa po kami ng event sa church nila, sa bahay nila. Ini-invite po namin lahat ng taga doon, tapos minamaximize namin. So, pwede rin natin gawin yun dito sa First Class International. Okay?
Next, boosting or ads. Pwede rin tayo mag-boosting and pwede rin tayo mag-ads. Ang kagandahan dito sa boosting, meron na tayong target audience talaga or target market. And sa barley po, mas malaki po ang market natin kasi imagine niyo po, marami pong different companies. Okay? So, pwede rin natin sila maging target market dito sa First Class International. So, itong FB online training ads or what, sa next natin siya iti-training. Okay? Gagawa tayo ng hiwalay na training po. At the same time, 3-feet rule. So, ito po yung mga very close natin na friends and family. Okay? Ito po yung mga madalas nating kasama. Alamin po natin kung sino yung mga madalas nating kasama kasi mataas din yung chance na mag-join din sila sa ganitong business. Okay? Next, business approach. Ito maganda rin tong approach na to. Imagine niyo po, ito ha, gawin natin to. Pag magpapakilala po tayo sa mga business owners or yung mga may negosyo na talaga or yung mga high value client, dapat ang pagpapakilala natin international business advisor. Okay? Sige nga po, i-type nyo nga po, International Business Advisor. So, hello, for example, hello, Sir Rudy. Ako nga pala, si AD. Isa po akong International Business Advisor. Okay? Kumbaga, magpapakilala tayo as International Business Advisor para professional tayong pakinggan. Okay? Important po yan. Take note nyo po yan. Kasi darating yung time, merong magtatanong sa inyo, ano ka ba dyan? Ano ka ba dyan sa First Class International? So, syempre, hindi ka naka-attend ng training. Hindi mo alam yung sasabihin mo. So, ang best approach po kapag may ganun tayong prospect, international business advisor. Yan. Yun yung pagpapakilala natin. Okay? Next po, pwede nating approach din survey. So, pwede tayo gumawa ng survey. Magpagawa lang tayo sa ChatGPT. Gawa lang tayo ng survey. Paprint natin syempre. Tapos, ang tip ko, pag gagawa kayo ng survey, bigyan nyo rin ng incentive. Kuwari, kung may budget kayo, bili kayo ng isang box, bigyan nyo sila ng free barley. Or, kung kuwari, paldong-paldohan na, bigyan mo sila ng 100. O, di ba? Ganon. Actually, kung ako, kung may budget lang ako, gagawin ko yun, guys. Okay? Kasi ang pinaka-goal mo sa survey, ma-hook mo yung tao. Makuha mo yung number, makuha mo rin yung Facebook. It doesn't matter kung mag-on the spot sila or what. Ang mahalaga po, makuha mo yung socials nila. Okay po? Kasi kapag yun nakuha nyo, madali sila ma-convince kasi ano nga sila ang tawag dito, pasok sila sa warm market. Okay? So, yun lang yung tip ko pagdating sa survey po. So, next, 'di ba? Number one, prospecting. Number two, inviting. Sa pangatlo po, presenting. Okay? Sabi dito, presentation is a skill that turns opportunities into income, no matter where you are. Okay? So, kung gusto mo talaga lumaki yung resulta mo, okay, tsumeki ka ng weekly, kailangan matutunan mo talaga mag-present. Okay? Kailangan natin, aralin natin yung ways to earn, kahit hindi yung buo. Ang mahalaga, maintindihan mo yung pinaka-system. Trust me po, pag nalaman niyo po yung ways to earn, kahit saan po sa parte ng Pilipinas or ibang mundo, ibang lugar, okay, kayang-kaya niyo po makapag-close ng deal. Kaya po tayo nandito sa Elite Club, kaya po tayo may daily training, meron tayong mga host na biglaan, may sharing tayo. Diyan po nagsisimula lahat. Bago po ako maging speaker, bago ako maging trainer, nagsimula po ako sa pag-host. Okay? Nagsimula po ako sa pag-i-intro. Nung una nga, parang tawag dito, kinakabahan pa ako eh. Pero yun nga po kasi yung training ko sa UST before. Talagang na-train po kami as leaders. Cheerleader kasi ako before sa UST. Kaya imagine niyo po lahat ng crowd ng UST talagang tinatayuan natin. Kaya po, nakatulong na lang din talaga siya sa pag-develop ko dito sa industry na to. Okay? Ngayon, kung hindi ka pa confident, tawag dito, mag-practice ka on your free time. Tapos, kung harap-harapan siya, wag mo titignan sa mata.
titignan mo lang sila sa ilong. Okay? Kasi pag yun tinignan mo sa ilong, automatically po, tumitingin ka na sa mata. Okay? Pero hindi ka lang naiilang kasi sa ilong ka tumitingin. Okay? Tip ko lang po yan sa mga bago. Okay? Paano pagpango? Okay lang po yun. May ilong naman eh. Grabe, grabe talaga si Sir Keith. Anyways, ayan. Proceed na po tayo. Okay, next. Paano natin magagawa yung effective na presentation? Siyempre, pinakauna po, wear a presentable outfit. So, hindi naman kailangan sobrang mamahaling damit. Kahit po yung mga jacket lang, okay? So, shout out ko lang si Sir JP. Ang gaganda nga ng mga jacket niya, natutuwa nga ako eh. Si Sir Kane, yan, isa yun sa mga magagaling pumorma sa office. Imagine yun, naka-collar siya. Avoid natin na naka-t-shirt lang tayo, tsinelas pag pupunta ng office or events. Invest tayo. Marami namang mura po dyan eh, mga murang jacket or murang coat, mga 200, 300, okay na yun. Sa simula yun. Pag kuwari, lumaki na yung income natin, pwede tayo bumili ng mga Lacoste, di ba? Mga magagandang shoes. Kasi lagi nyo tatandaan, image is everything talaga. Okay? Bakit tayo mag invest sa mga ganun? Kasi ang pinaka-goal natin, makabuild tayo ng rapport. Okay? Pinaka-importante po ang rapport. Tapos yung impression kasi, kahit, ito first impression last talaga. For example, gumawa ka ng mabuti, tapos yung impression sa'yo, pangit, pangit pa rin yung tingin sa'yo. Kaya lagi natin aalagaan yung image natin. Okay? Next, state the problem. Siyempre, nag-offer tayo ng presentation, di ba, na ano ba yung problem ng prospect natin? Usually, pera naman din talaga eh. Karamihan ng mga prospect natin, naghahanap ng opportunity na kumita. So, as a presenter po, dapat alamin mo rin kung paano yung approach mo sa mga prospect. What if may prospect naghahanap ng opportunity na gumaling? Dahil meron tayong product ng barley, offer natin yun sa kanya. Di ba? Mag-offer tayo ng solution. Okay? Sige nga. Type mo nga, solution provider. Okay? Tayo po as a distributor, solution provider po tayo. Darating kasi talaga yung time, guys. Lalaki yung grupo natin. Okay? Always look at the bright side. Focus lang tayo sa solusyon, wag sa problem. Okay? Kumbaga, ganito yun eh. 'Di ba? Ang piso, pag nilapit mo, nilagay mo dito sa mata, ang laki, 'di ba? Pero pag yun nilayo mo, liit lang pala. So, ganun din talaga sa problema. Huwag tayo mag-focus sa problem. Solution lang tayo. Okay? At the same time, peace lang. Peace. Okay? Keep it short and simple. And take note nyo po to sa presentation. The business will tell, but your story will sell. Okay? O, di ba? Quote po yun sa Facebook. De joke lang. Pero legit po yun. Yung presentation, matik na yan. Pero ang pinaka magsisell po or yung magiging pitch mo is yung story mo. So ako po kasi, pag nagpe-present po ako, ang ginagawa ko po, pinapakita ko sa kanila yung comp plan, sinishare ko yung vision and yung plano ko para sa kanila. Dapat ganoon din tayo as a distributor. Sinishare natin yung plano natin sa kanila. Kasi, ah magiging honest ako, mararamdaman po talaga ng mga clients and customers natin kung pagkakakitaan ba tayo nila or what. Nagigets po. So, kailangan i-share mo yung vision mo. Ano ba yung goal mo para sa kanya? Dapat, mission first before commission. Okay? Wag lang natin titignan sila, ay, ano to, gold to. Pag nagsali to, for the win ko na, ganito, ganon. Dapat hindi tayo ganon. Okay? Okay? Alright? Itong part na to, actually, napaka-importante po talaga sa akin ng image talaga. Meron kasi talaga tayong case studies. Okay? Itong case study na to, tawag natin dito yung mga baby monkeys. So, legit po to case study po to. Pwede niyo po i-search to actually. Meron pong group of baby monkeys, tas may mga group of doctors po. Mga PhD to.
Sa China nga actually ito nangyari. So, yung case study, inaaral po nila yung monkeys kung ano yung magiging reaction nila kapag tawag ito, everyday silang magkikita, everyday silang kakain together. Yun yung study nila dito sa baby monkeys. And alam nyo, nagulat yung mga doctors na to na kung ano yung ginagawa nila, minimimik po nila. Okay, ginagaya po nila. Kuwari, gagalaw yung doktor. Yung baby, pag nakita siya, gagayahin din. Okay? Ngayon, tawag dito, di ba ginawa nila to sa babies? Anong nangyari? Tinest din po nila to sa mga tao. Okay? So usually po, kung ano yung ginagawa ng doktor, napapaganon din yung mga tao. Tapos, merong isang doktor doon, maayos pumorma. Tapos yung isa doon, hindi siya pumorma na parang doktor, parang casual lang sa group po ng mga tao. Ang nangyari po, tawag dito, mas pinagkatiwalaan po ng mga tao yung formado po na doktor kaysa doon sa hindi. Okay? So, paano ko siya marerelate dito sa first class international? Napaka-importante po talaga ng image. Lagi niyo po tatandaan ang term na to, monkey see, monkey do. Okay? So, di ba? Sige nga, tignan mo nga yung partner mo. Nandiyan ba yung partner mo? Di ba? Mukha ba siyang monkey? De, joke lang po. Ayan. Sige po, itype niyo po, monkey see, monkey do. Okay, napaka-importante po ng image po at saka branding. Kailangan talaga mag-invest tayo sa sarili natin para makapag-close tayo ng deal. Kasi pag nakita nila na maayos ka pumorma, maayos ka magsalita, mas lalo silang nakikinig sa'yo. Nagigets po? Paano ko pa mapapatunayan tong case study na to? Meron ako napanood sa Facebook. Panoorin din natin to. Naririnig ba? Naririnig? Type nyo nga po one kung naririnig. Narinig niyo yung audio nung nung video? Or, wala. Paano ba ma-share yung audio dito? Gusto ko sana ma-share yung audio. No audio, no audio. Diyos ko. Nakahiya naman. Advanced sharing. Paano kaya? Posible po ba yun? Click share sound. Saan po yun? Wait lang. Settings. Ayun, share computer. Mono or stereo. Ayan. Okay, thank you, Sir Sammy. Shout out po. Ayan. Sige, panoorin natin uli. Ayan. O, di ba? Legit, di ba? Legit talaga ng monkey see, monkey do. Dito sa video na to talagang napipressure po yung monkey. O, di ba? So, ayan, at least nakita niyo po na effective talaga yung monkey see, monkey do. Alright. So, ayan, malapit na tayo matapos, guys. Proceed na tayo sa pang-apat. Take note natin yung mga yun, na. Importante po yung mga monkey see, monkey do. Number four po, closing. Okay, so sabi dito, closing a sale is a mutual agreement po of both parties as the buyer acknowledges that there is a need and the seller is able to fulfill the needs of the buyer. Selling is not about forcing, okay? It's all about sharing what you believe. So ganun kaganda po, katulad nga na sinasabi ko pa kanina, yung vision talaga kumbaga yun na talaga yung kailangan nating ibenta, hindi lang yung product. Tapos, ang tip ko rin po, kapag may prospect po tayo, as much as possible, pag kuwari papapuntahin natin ng office, i-meet natin sila. Okay? Kumbaga,
Pagpunta pa lang natin sa office, i-shake natin yung kamay. Pag mag-shake tayo ng kamay, dalawa po, hindi lang isa, dalawa. Kasi pag dalawa po yung pag-shake natin sa hands, okay, pinapakita natin sila na welcome sila dito sa First Class International. Okay, kailangan natin ipa-feel na welcome sila dito sa company natin. At the same time, dito sa Elite Club. Okay? Open to all naman po tong training natin. Yun ang nga po yung kinagandahan ng Elite Club eh, at itong mga trainings natin eh. Kumbaga, nandoon po yung bukas loob natin na pagtulong. Okay po? Alright. Then next, panglima, follow up. Okay? So, napakasimple lang po ng pag-follow up actually. Ayan. Siyempre, add natin sila sa Facebook. So, kailangan yung Facebook post natin, actually, dapat follow up po siya. So, paano natin magagawa yun? Napaka-importante po ng CTA, call to action. Okay? For example, look for Sir Jojo. Lagay mo yung number mo. Considered na yun as CTA. Ang mahalaga po, nagpo-post ka para at least pag nakita ng mga prospect mo, nare-remind sila. Okay? Yun naman yung mahalaga eh. Pag nag-post ka, makita nila. Ulit-ulit hanggang sa ma-close mo yung deal. Huwag ka susuko kapag magko-close ka ng deal. At the same time, kawari, kapag na-reject ka, okay lang yon. Okay? Sabihin mo na lang, perfect. Sige nga, type mo. Perfect. Ayan. Kawari, kapag yung member, yung invite mo, hindi pumunta, ang sasabihin mo lang, perfect. Ayan. Di ba? At the same time, di ba, may na-prospect ka na, nakausap mo na, nakuha mo na yung number, lista mo yun. Napaka-importante nun. So, syempre sa prospect list, ilalagay mo yung name nila, location, notes, kung ano sila, status, importante yung mga yan. At the same time, dapat excited ka. Okay? Ito, itatype ko po sa chat yung ano, mga usually na pwede nating sabihin. Okay? Ayan, ito, itatype ko. Save niyo po to ha. Ito, wait lang. Looking forward to meet you in person. Ayan. Yan po yung mga magagandang sabihin. Looking forward to meet you in person and excited ako. Kasi nga katulad nga na sinabi natin, di ba kanina, energy. Everything is energy po. At the same time, yung mindset mo dapat excited ka na tulungan sila. Hindi yung pagkakakitaan mo sila. Nagigets? Yes. Ngayon, kapag naging members na po sila, dapat i-attend natin sila sa training, sa mga events. Actually, as perfect example po neto, actually natutuwa ako kila Sir Kane, kila Sir Lawrence, tsaka kay Sir Jerome. Imagine niyo po, hindi pa po sila, I think si Sir Jerome po, tsaka si Sir Lawrence, hindi kagad-kagad ng members, pero pinapunta agad sa training para at least magkaroon sila ng exposure tsaka mapag-aralan nila yung business. Wala naman pong problema doon. Pero, ang suggestion ko po, maganda maging member sila. Yung mga magiging invites natin bago sila umattend ng training para maunawaan po nila yung buong negosyo. Nagigets po. Pero, yun lang, be open. Kung kuwari, yun yung gusto ng client mo, ibigay mo. Yun naman yung importante eh. Mabigay natin yung need nila. Okay? At the same time, kung kuwari may leaders ka na nakikitaan ng potential, sali natin dito sa Elite Club. Walang problema. Sa group page, sa group chat, para at least matulungan natin. Yun na yung kinagandahan dito sa Elite Club eh. Nagtutulungan tayo. Imagine nyo, di ko naman kayo members, pero nandito yung willingness ko po na tulungan kayo umangat. Di ba? So, ganoon lang din yung gagawin natin dito. So dahil ayan, panglima, ito, perfect example, bigyan ko kayo ng scenario din bago tayo mag end. Imagine niyo po, ito may prospect po ako, sabi dito, "Cap- copy sir, within this week, pupunta ako dyan." O, binigay na niya yung number, di ba? So, pag ganyan po, kawari, binigay na po yung number, ang gagawin niyo po kagad, mga what day po kayo makakadaan. Kailangan i-breakdown nyo rin po pag kawari, nagbitaw sila ng salita. Kailangan quick ka, witty. Okay? Ito yung mga magagandang gawin po ha, magagandang script. Mga what day po kayo makakadaan para ma-reserve ko po slot nyo at ma-ready ko yung free food days. Okay?
Kung hindi man free food taste, ma-ready ko yung slot for our barley presentation. So, yun yung mga ganong keywords. So, usually, pag ganyan po, sasabihin yan, sige po, sir, huwag lang ngayon. Okay, siguro the day before, tomorrow. So, nag-assume ako Wednesday. O dahil sinabi niya Wednesday, sinabi ko na kagad sa kanya, mga what time po ba convenient sa inyo? Morning po or afternoon? Okay? So, ganyan yan. Kailangan na be-breakdown mo. Ang tawag po dyan, power of two choices. Okay? Isa yan sa mga forte ko actually. Kaya marami po ako napapapunta sa office before. Tapos, ito pala ang tip ko sa karamihan. Huwag po tayo matatakot tumawag. Okay? Isa rin yan sa mga forte ko po, pagtawag. Kaya po, karamihan ng mga clients natin sa Gulf po or Ideal Siomai, napapapunta ko agad sa office. Kasi tinatawagan ko po sila. Iba pa rin kasi talaga pag may personal touch. Kailangan po tawagan natin sila. Tapos, ang goal po natin as a distributor, masagot natin yung mga rejections nila. Yung mga tawag dito, objections or tawag dito, concerns. Okay? Kumbaga parang sales team na tayo pa yung CSR. Okay, tayo yung sasagot sa mga frequently asked questions. Kasi sa ganitong business po, ulit-ulit lang po ang tanong. Kailangan mo lang siyang ma-master. Okay, kailangan lang natin i-push yung sarili natin na mag-calls at sagutin yung mga objections. Okay? Tapos, next po, ito, mag-share din ako na isa pang tawag dito, experience po sa pag-follow up. So, mayroon tayo uli na gagamitin. Ito, tignan niyo. Ayan. So, ayan. Di ko na sasabihin yung pangalan. Nandiyan na yung pangalan niya. Ayan, oh. Babasahin ko na lang din para sa inyo para at least makita niyo. Ayan. Hi, Ma'am May. Nice to meet you po. Si Sir AD po ito. Tagabuhi pala kayo, ma'am. Salitang Rinconada. Baka kakilala niyo po friend ko, Yago. So dito sa senaryo na to, ang ginagawa ko, nagpo-form. Okay? Kumbaga parang kumokonek ako sa prospect. Ganon din yung gagawin natin. Kokonek tayo. Sabi nito, medyo masungit pa to si Ma'am May before. Ano name? Sabi ko, Windy Yago. Relatives ko naman po, taga Iriga City. O, sabi ni Ma'am May, I see, okay po. Di ba? Tapos, ano yun March 18, ay sorry, nawala. Nasaan na ba yun? Ay, nawala yung slide. Nakita. Sorry. Wala, wait lang. Ano? Wait lang, skip natin, skip. Sorry, sorry. Ngayon talaga nakakalito talaga pag ano. Ayan. March 21, nag-follow up ako after 3 days. Sabi ko, Hi Ma'am May, good morning po. Confirm ko lang po if tuloy bukas ng around 6 p.m. Thank you po sa pag-reply. Sabi ni Ma'am May, Sir, sorry po, I can't. Okay, may urgent important to siya. So, syempre, nung una, parang rejection siya kasi di daw siya pupunta. So, dapat pag ganyan po, relax lang tayo. Okay, positive lang. So, sinabi ko dito, copy, thank you po sa pag-update. Sige, follow up na lang kita by Sunday. O, sabi ni Ma'am May, okay, thanks. Okay. So, syempre, hindi ko pa masyado kilala si Ma'am May neto pero mukhang normal naman yung pag-reply niya dito. After nun, 23 March, sabi ko, ayan na, Sunday na. Hi ma'am, may good morning po. Confirm ko lang po, ituloy po tayo bukas ng hapon. Ganyan dapat tayo guys. A day before ng ating sinet na araw, dapat fina-follow up natin sila. Para makita natin kung interested pa ba sila sa business. Oh, sabi naman ni Ma'am May. Okay, sabi niya, yes, after work. Sabi ko, copy, follow up uli kita by 4 p.m. Dapat ganun tayo, dapat nagpapaalam tayo para at least aware sila tapos malesen yung chance na isin zone tayo. Nagigets po. Dumating na March 24. Good morning, Ma'am May. Ask ko lang po, mga what time ka po makakadaan? 5 p.m. po ba or 6 p.m.? Sabi ni Ma'am May, 5 p.m. onwards daw. O, will message yun na lang. O, heart react natin yung mga chat ng mga prospects natin. After po nun, tingnan nyo po, chumi-check na po yung prospect natin. Di ba? Napapunta natin sa office, natulungan natin. O, di ba?
O, imagine niyo po, ito pong prospect natin na kinausap lunch March. Imagine niyo po, kumita po ng 10,000. Pwede na ba? Di ba? Palakpakan naman po natin si Ma'am May. O, di ba? Grabe, nakaba. At least nakita na ni Ma'am. Pero ayan, ganyan po tayong mag-prospect. Ayan, ganyan ganyan po ang pag-close at pag-set ng schedule. Okay? Pwede niyo po balikan yung mga training natin. And if may questions po kayo, feel free to ask sa akin. Okay? Imagine niyo po, ito pong prospect na to natulungan natin. 'Di ba? Dapat ganun yung goal natin dito. Kapag may prospect tayo, tulungan natin umangat. Trust me po, mararamdaman po yan ng mga invites natin at members. Okay? Next. Next slide. So, wrap up lang po. Patapos na po tayo. 5 basic skills. Una, prospecting. Filter stage. Next, inviting. Ito na yung take action as a distributor. Next, presenting. Learn the art of BOM. Kailangan aralin natin yung BOM talaga as much as possible. Kahit hindi po lahat ng 10 ways to earn, basta po alam natin kung paano kumita. Okay? Next, closing. Kailangan aralin natin kung paano mag-close. Okay? Lagi natin tatandaan yung keyword. Uh, the business will tell, but your story will sell. Okay? Damihan natin yung social proof. Damihan natin yung social or testimonials. Next, follow up. Okay? Pag may napagkakataon ka na, wag mo titigilan. Okay? I-take note mo to. Meron tayong tinatawag na SW5. Okay? Sige nga po, i-type niyo po SW5. Ano meaning ng SW5? Some will join, some will not. So what? Someday, they'll be joining. Okay? And, tawag ito, someone else is waiting. Ayan. Parang maliin, no? Some will join, some will not. So what? Someone else is waiting. But someday, they will be joining. Okay? Kapag, kuwari, may invite tayo, wag tayo mapanghihinaan, kuwari, kapag na-reject tayo or na-nega tayo, wag tayo mapanghihinaan. Lagi natin tatandaan po, ang dagat po, malaki. Maraming isda po sa dagat. Sabi nga po may na-attendan po kaming centering dati. Na-inspire ako dun sa sinabi niya. Tayo po, pinanganak sa mundong ito, ang ginawa po ni Lord, nakasulat na po lahat. Nakalaan na. Nakalaan na yung success mo, nakalaan na yung mga prospects mo, yung mga mapapajoin mo. Nakasulat na yan, lahat yan, bawat location or what. Ang kailangan mo na lang gawin, kailangan hanapin mo na lang sila. Do your part, apply all these 5 basic skills, training, at the same time, application. Baka kasi ngayon na-inspire ka, na-motivate ka, pero ang labanan po sa ganitong business, application po. Okay? Sabi nga, ayan, every man has their, wait lang, basahin natin, hindi ko nakikita. Ano kasi yung participants. Every man has his own destiny. The only imperative is to follow it, to accept it, no matter where it leads him. So, di ba, sakto yung sinasabi ko, nakalaan na. Yung success mo, nakalaan na talaga. Nandyan na. Kailangan mo na lang hanapin po kung sino yung magiging team A at team B mo. Okay, baka magulat ka, katabi mo na. Hindi mo lang inabutan ng flyers or calling card or what. Okay, i-share mo, wag ka matatakot, okay? I-share mo lang ng i-share yung business. Kung ma-reject ka, ang sasabihin mo lang, perfect. Ano uli? Perfect. Sige po, type niyo uli. Perfect. Ayan. Tapos, pag ano po, usually meron pa kaming isa na sinasabi po, pag kuwari, 'di ba, hindi pumunta. Pag hindi pumunta yung client, perfect. Pag ano, tawag dito, nagpadala na, nag-pay in na, ang sinasabi namin, chicken. O, pare, kinamusta namin yung member namin. Ang sasabihin na lang namin, chicken. Ayan.
Ayan, yan pong learnings na yan, natutunan po namin yan kay Sir John Calub. O, diba? Sinishare lang din namin sa inyo. Okay? So, thank you po for attending. Congratulations po sa lahat ng Elite Club distributors and first class members po. Thank you so much po. Maraming maraming salamat po. Kay Sir Jojo na po ang mic. Ayan. Ayan, congratulations. Thank you everyone sa mga until now nandiyan pa rin. Salamat sa inyong presence. Ayan. Ayan. Anyways, tatawag lang ako ng isa na pwede mag-share ng mga kanilang mga takeaways. Okay? Which I think may mga nag-notes naman. So this is surprise So bibili lang ako ng isa na pwede mag-share sa atin. Then dagdag lang mamaya konti. No? Ano pa yung pwedeng idagdag? I think I will call Ma'am May. Okay lang Ma'am May? To share how about mga takeaways niyo po sa training natin for tonight. Okay lang po ba? The floor is Ay, yours. sige po. Okay lang naman. Thank you. Hello po. Naririnig po ba ako? Hello. Yes po, dinig po. Ayan. Pala, ang tawag dito, good afternoon everyone. I'm May. Actually, nagulat ako dun sa mga nakita ko ni slide. Nakakatawa na, well appreciated tayo ni Coach AD. So, na-shock ako na, picture ko yung nandoon. But anyway, yun nga, natutunan ko yung 5 basic skills na kailangan talaga is yung una, prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up. So, actually, yung pagpa-prospecting, nag-start naman ako ng pagpa-prospect. Yung medyo, lang kami, yung dun sa inviting, kasi karamihan sa mga nai-invites ko, hindi ko alam, puro perfect. Alam ni Coach sa hindi naman lang siya. Pero in the long run, nagiging goods din siya. Kaya, ganun. So, Sir AD, ang tuloy-tuloy lang. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kasi, maybe hindi pa yun yung right time. Kaya, hindi pa sila nag-ghost. Naasar na sila. Kasi, na, realista na. Ang pag neto, goods yung na-offer nila. And, things na nakita lang. Kagaya nun, yung pag Sir Nico sa na check-in. So, mag-hook sila, tapos magtatanong sila, ganyan, magiging curious na sila. And then, pag nakita nila, natuloy tayo ng tumatanggap ng check-in, yung iba sa kanila, makaisip nila, gusto ko na rin itry na. So, sa ngayon, tuloy lang tayo. Salamat. Ayun, thank you so much, Ma'am May. Thank you so much sa iyong sharing. Ayan, okay lang pa mag-request po to open camera? Kasi I'm calling isa pa na pwede mag-share po. This is surprise again. Ayan, so kung sino po yung mga nandyan. Para at least may matawag tayo. Baka may maidagdag po sila doon sa mga takeaways nila sa ating trainings. May madagdag silang konti na may share sa atin. Ayan. So, Sir Rudy na lang po. Baka merong may daan si Sir Rudy sa atin. Ayan, Sir Rudy. Please share your takeaways po about our trainings po. Thank you po. Palakpakan natin Sir Rudy. Hello po, good morning po. Yan, palakpakan natin Sir Rudy dito sa ating personal. Nagulat ako dun. This is surprise. Sa mga tinakil po natin speaker, talagang kailangan natin talaga yung mga training na katulad nito. Mag-take note tayo para hindi natin malimutan yung mga importante tinalakay po ngayon. So lahat naman po yan ay pakikinabangan natin, magagamit natin sa
i-invite, pakikipag-usap sa mga prospect at clients natin. Siyempre, yung ating products, yun talaga dapat ang mamaster natin. Kung paano natin si sales yung paano natin ibibenta na hindi sa pilitan ng dating, kundi ma-active sila dahil maganda yung magiging bahagi ng kanilang kalusugan. Siguro yun lang muna po. Thank you, Apps Jojo. Ayan, thank you so much, Sarah. Thank you so much sa sharing mo. Ayan, palampakan natin dito sa Sir Rudy. Ayan. Thank you, thank you. Ayan. Again, so malapit na rin kasi ang training sa office. Siguro i-end ko na to after a minute. Pero may kukunting share lang, dagdag pa ko dun sa takeaway natin, mga takeaways, okay? Regarding sa prospecting. So, yung pag-create mo ng page, remember, po, nandiyan si Sir AD. Pag nasa office po kayo, pwede kayo magtanong sa kanila, sa kanya. Then, posting activity every day, please do it. Kasi doon talaga, actually, halos karamihan po ng mga nagiging member natin sa pagpo-post po natin ng kuha, usually. Oo, nakakatulong po yung mga flyer, tapos yung mga actual conversation, pero mas marami po kasi talaga na sa Facebook eh. 'Di ba? At the same time, with interactions po. Tama? Then, pag nag-post po tayo, lastly, ito na lang po, look and investigate. Ano pong ibig ko sabihin? Tingnan nyo po kung alin po yung effective sa inyo ng mga posting nyo. Kung alin po doon yung marami nag-inquire, marami views. Doon tayo mag-ano ulit. Yun doon tayo yun ang madalas natin gawin. Kung ano yung effective para sa atin. Most like, kagaya nung pinost ko ng free tasting of siomai. So doon ako nakakaganda ng maraming mga views, maraming inquiries. Doon ako nag-focus right now. So pwede nyo investigahan din. So maging investigador tayo dito. At the same time, tingnan nyo po yung productive. Yung mga productive na mga posting natin. Gano'n nga product na libre? Ayun. So for now, yung naman po muna. And shout out sa lahat ng mga ngayon. Thank you so much na until now, dito pa kayo. Okay. At the same time, shout out ko lang sa Ma'am Mika, si Ma'am Josephine Cruz. Okay, please, pray natin siya na magumaling agad. Medyo hindi magandang karamdaman ngayon. Kaya hindi siya nag-attend sa Saturday. Kailangan niya ng prayers natin para sa kanyang fast recovery. Ayun. Thank you so much sa lahat. And God bless. God bless. Picture mo na daw po. Picture, sabi ni Sir Sammy. Picture po, picture guys. Tara, open cam po. Para may pang-promote tayo ng ating event. Wait lang, picturean ko lang po yung ating speaker. Speaker, wait na. 1, 2, 3. Okay, isa pa po. Gallery review tayo. 1, 2, 3. Okay. See you sa office. Thank you po. See you po. Thank you. Thank you guys. Thank you. Bye. Keep safe po lahat. Thank you po. Thank you very much.